Dali na ko kay nabuntagan ako dere. Wait ka, nara ko dihat tawag, but going home na. Right? So we're going home na with Nuclear Baby. Yes, hello everyone. This is JC Peregrino. Nagbabalik muli. Here at Dakong Bato, Southern Leyte, one of my auntie's resorts. Went home na. It's morning here. May natid lang ako. So yeah, it's my first time vlogging while driving. Woo! So excited with this. Medyo nakakailang lang kasi parang nakaka-autofocus. Speaking while driving, no? Alright, pero let's go. Kayang-kaya natin to. By the way, if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe as well. Please support me. Tulad ng iba din dyan. I'm new here. And nandahan lang tayo kasi kahit as you can see guys, kahit wala namang masyadong sasakyan kasi it's morning, pero definitely wala talaga masyado sa area. We're here in province, so madalang lang, but ayan, let's go with 60 kph, 50 to 60. Dadaan tayo kasi we did have an insurance pa rin, like may mga aso bigla-bigla na lang tumatawid. Yun yung isa sa pinakakalaban ng mga riders. So I don't know if you can hear me clear, kasi medyo malakas yung torque ng motor or yung hatak ng takbo niya, you know. So I use Easy Project. Naka DB killer na siya under, nilagyan ko siya ng screen dito sa medyo bunganga niya, so hindi naman talaga siya ganun lakas, but I hope you can hear me guys. Super nakaka-excite. I don't know what to say with my vlog today, but please enjoy watching the videos or enjoy just watching me while driving. By the way, sa mga nagtatanong, sprocket set na gamit ko, ginaya ko lang yung sprocket set ng Duke 1543. Nag-racing sprocket na ako for the past few months, 1438. Talagang okay na okay siya sa padag or sa hindi pahon, kasi talagang umahabol at umahabol talaga siya. Like may isasagad pa 150 to 120 kph, may isasagad pa. Right now kasi nung nag-change ako ng handlebar, so as you can see, pinalitan ko siya. So gamit ko pang TMX, which is naging fit naman. Ayan, may mga onting modification lang, may kailangan lagyan ng bracket. As you can see, may aso. So talagang we need to slow down a bit in this area, kasi kahit talagang sasakyan, may aso, may tao, bigla na lang tumatawid. Ko alam si SSW 150 natin, especially when it modified, talaga head turner din siya. So sa area namin bawal talaga yung aso, ilabes na yun in-announce municipality dito sa Panaon Island, Southern Leyte. Right, but then again, tayo isa po ito kapamiyos. So let's take it slow.
way back sa Manabela, no, use TMX. Looks like parang naka-rider type na siya. Tapos may onting modification lang para dito na gumagalaw. Sa Butterfly naman, stock pa rin gamit ko, the same pa rin sa dati. Tapos speedometer, na-order ko siya online sa Facebook. Shoutout pala kay Sir RC Consultant. So sa kanya ko na-order yung yung speedometer ko na digital at yung module 200cc headlight. Wala nga lang siyang frame. Ayan, nakikabit ko naman siyang looks so good kasi medyo lumit yung mukha na natin bike natin. Yung proper and niliwan nyo guys. So, let's take it slow pa rin. Hindi ko alam kasi most of them, or sabi ng wife ko, ang bilis ko daw magpatakbo yung mga passenger ko. But on my end, it's 50 to 60. Pagka may mga ganitong place, nasa 30 to 40 lang. So, siguro sa video ay medyo parang mabilis din. Right. Again, shout out kay Sir RC Consulta. If you need bearings or if you need headlight ASI or digital speedometer or analog message, him, nasa group naman yata siya, so na-add ko sa group. If you want some modification and need something, message siya lang siya guys. Nag-respond ka agad yan kapag meron siyang available items. Yan. So sa paahon guys, walang problema. Ang sarap ng hatak niya, 1543 sprocket set, so naka-2 type. Ang sarap ng hatak niya. Sa patag naman, it's good pa rin. Sobrang parang sarap niya i-grip yung usually nito. So ito muna tayo dito. May kailangan akong kausapin. One of my cousin here, Linwan pa rin. We're talk about sa modification na naman. Welding shop to, so may welding na ako sa kanya. So ay, ako pala na ayan. So let's go back. Alright, way back home. So nakapag-usap na ako sa pinsan ko about some modification na naman. So may ipapawelding ako siguro mga next week. The back footrest, igagaya ko siya. If you're familiar with Rossi Motorsport, so tapakan niya sa likod. We'll change to that kind of or that kind of footrest. Medyo mas umagat siya. So I still don't have the details. Kaso na naman, coming. Hirap dito, as you can see guys, sabi ko nga kanina, walang masyadong sasakyan, but kasi nga Marihil province pero yung pinakakalaban dito, most accident happening dito is because of aso. So talagang napaka killer ng mga dogs dito sa area natin. So yeah, chill pa rin tayo. Still go with 50 to 60, pero try natin i-70 to 80 kapag
barangay road. Let's take it slow kasi we don't know sometimes talagang may tumatawag yung tao wala sa mga bata. Actually, so parang hindi pandemic sa area namin. We're out of ECQ and GCQ na kasi. So the past few months, nag-freedom ride lahat ng mga riders. It's a Richard Gutierrez campaign for freedom ride na left out na buong Southern Leyte sa ECQ and GCQ. But yan, meron pa rin may mga nagpa-positive pa rin dito, but hindi naman marami. Like isa linggo, dalawa, mga ganun lang. So unlike in Manila kasi they back on hindi yung signal light papark na lang, hindi pa lang yung signal light, so hindi natin nakita papark pa siya. Anyways, Sniper 150. So dito guys, sobrang pahon to na area. Tignan natin yung 15-40 minutes. Sarap ng hatak niya, sarap maramdamin ng tuwag niya. Grip, so good. And talagang sisiw na sisiw yung pahon with this kind of sprocket set. Again, it's set siya, sprocket set 15-40 teeth. Tapos yung chain ko is heavy duty chain for 150 talaga siya. So design siya for 150. Ayan. Sarap ramdamin ng hatak. So for the vibration, hindi ko na siya noong naka-racing sprocket ako 1438, so talagang hindi ko ramdam yung vibration. But right now, since na 1543 ako, merong konti, siguro from 100%, mga 40% right now, or 30%, mga ganon, may vibration siya. So, sa digital speedometer ko naman, hindi ko siya may cover kasi I don't have the GoPro I am using phones lang while taking this video. So ayan, naka-tinted film din siya, so that's why medyo hindi siya makita. But so let's see here guys, tingnan natin wala naman siya signal light. So ganun sa area namin, at actually riding a vehicle or motorcycle without license, or yung iba nga wala nga registro, no helmet pa yan. Yan, tulad nun. So, nasa kanila naman yun. Ang pag-ingat ay nasa atin yan, sabi mo. So ingat tayo, especially to those who have family tulad ko. Oops, may aso. Gulat ako doon. Hindi ko nakita. Buti lang hindi ako nag-overtake. So may aso pala. So yung mga ganon, hindi natin napansin yung aso kasi may sakyan sa harapan. And so it's better pa rin to slow down. Paano naman, medyo low gear tayo ng konti kasi nasa 20 km/h 30 lang natakbo natin while following 4 wheels. So sa mga nagtatanong kung paano ko siya naikapit, the speedometer, digital, and the mojo, so may mga bracket lang na gagawin. Well, definitely kapag nakabili kayo, makukuha nyo naman yan kung paano. Sa digital speedometer naman,
may mga tutorial naman on YouTube, wiring stem, set, wala ka sa amin dito sa area na to, i-hear pa sa anon. So you can watch the YouTube tutorial, but let me try ko rin gumawa for you guys, para at least kahit paano may mga references din kayo. So ang nabili ko kay Sir RC Consulta na digital speedometer, ang unit niya is X1000R /min or mins, MIN, so short of minutes. So yung nabili ko sa kanya, hanggang 6th gear siya, pero hindi ko na kinabit yung pang 6th gear, so hanggang 5th gear lang. Wiring is still intact aside sa gasoline fuel gauge, kasi mukhang wala siya, so kailangan ko siyang pakasin ulit at kapitan, para at least makita ko. Kaya time to time talagang nag-check ako ng gasoline direkta na sa tank ko. So I am still looking sa group nagpa-Fibermate gumagawa ng tank enhancer, kasi hindi ko siya makuha paano gawin. Ubus na lang yung chemical ko pag may araro as well. So ulit up ko, nag-order pa ako yung bago set, ulit up para talagang maayos yung pagkamasin na sa araro ko. I don't have a lot of modification pa aside sa headlight, speedometer, handlebar, smackler, and ayun, yun lang. Sa sensor naman ng digital, so pinamit ko siya sa harapan mismo, hindi ko siya sinave sa Rider 150 nasa change ang system, nakakabit siya sa mismo engine sprocket. So ako, nasa harapan ko siya ilagay, nasa mismo display, so ginawan ko lang siya ng bracket. I don't know if you can see my my digital speedometer. I run 70 kph straight line. So, I am here guys sa bahay. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed my video tutorial. Kahit napaka-unting pagsasama lang natin, napaka-ikse, sana may natutunan kayo for the modification that I have on the sprocket set, sa torque niya, sa grifting niya. So far, I didn't have any problems with my Nova 150. So let's go for 70 kph. It's straight line. Thank you so much guys for watching. Tatlo na yung video. Have a blessed day everyone. Thank you. Please like and subscribe as well. Bye bye.